ba ang saranggola? Kumusta? Ako nga pala si Dennis Aquino. Welcome sa Wayback Wednesday, kung saan pag-uusapan natin ang mga pangyayari at bagay-bagay sa ating nakaraan at kasaysayan. Kung bago ka rito sa aming Wayback Wednesday at nais mong mapanood ang iba pa naming mga video, maaari mong i-like, i-follow ang page at channel na ito. Tara! Pag-usapan natin ang saranggola. Ang saranggola ay isang kilalang laruan sa Pilipinas. Karaniwan na makikita sa simpleng hugis na ito na diamond o kahon, pakros na tingting at may mahabang buntot. Madalas ay pinapalipad ang saranggola tuwing maaliwalas na may katamtamang hangin ang panahon. Ayon sa Pilipino na batang 70s at 80s, kapag daw nagpapalipad sila ng saranggola, isa raw itong tagumpay sa kanilang buhay kabataan. Naimbento ang saranggola 2,000 years ago sa bansang China. Noon, ang bansang China ay mayaman na sa mga materyales na ginagamit sa paggawa ng saranggola kumpara sa mga ibang lugar sa mundo. Kagaya na lamang ng sutla o silk sa English na gawa mula sa silkworm. Gumawa rin sila ng papel mula sa sapal ng kahoy. Isa pang ginagamit nilang materyales ay ang bamboo na isa palang uri ng damo. Ang pagpapalipad ng saranggola ay patok sa mga kabataan tulad ko na sumisimbolo rin sa mga kabataan ng ating mga magulang, maging ating mga lolo at lola. Sa Island Province ng Guimaras, pinagdidiriwang nila ang Saranggola Festival tuwing huling linggo ng Marso. Maaari natin makita ang lipad ng iba't ibang saranggola sa sariling gawa mismo ng mga lokal sa probinsya. Ang Saranggola Festival ay nagre-representa ng pagkamalikhain ng mga Pilipino na siyang nagiging libangan at katuwaan. Ngunit hindi lang sa Guimaras nagaganap ito. Dahil sa Cuyo, Palawan, meron din silang tinatawag na Volador Festival na mayroong paligsahan kung kanino ang mas matayog, mas maganda at mas kaakit-akit na saranggola. Sa ibang mga bansa tulad ng China, Korea at Japan, ginagamit noon sa militar ang saranggola bilang tagapaghatid ng mensahe o signal sa kalapit na distansya. At sa India, Afghanistan at Pakistan naman, naging sports ito. Ang tawag dito ay kite fighting. Sa Pilipinas naman ay tinatawag din nitong volador, na sa ibang meaning, flying fish. Ang tanging paraan para manalo sa sports na ito ay ang pagbutas sa papel o tela o pagputol sa tali ng kalabang saranggola gamit ang sariling saranggola hanggang sa bumagsak ito. Marami na ring uri ng saranggola dito sa Pilipinas. Isa na rito ang boka-boka. Ang boka-boka ay maliit at gawa sa hugis kahon ng papel na nakabuklod sa maikling tali. Pangalawa ay kiron na malaki at kaakit-akit. Sunod ay chapi-chapi na patulis at kadalasang ginagamit sa bolador. Sabi nga sa bugtong-bugtong, butot, balat, lumilipad. Iyan ang saranggola. Kung nais ninyong malaman ang buong kwento, tumingin lamang sa comment section at nandun ang mga link ng sources ng video na ito. At samahan ninyo muli kami sa susunod na Wayback Wednesday. Ako si Dennis Aquino at ngayon, alam mo na! Sa island, dito pala across the sa mga kabataan na ng saranggola ay pinapalit